telenovela PH, love, romance, fantasy, kwentong aabot sa puso at imahinasyon. Lucas and Althea Stories, Anino sa Liwanag, isang pag-ibig na isinilang sa gitna ng dilim. Episode 14. Ang Aninong Tumakas. Umaga, normal ang tunog ng campus. Tawanan, yapakan, kampana. Pero para kay Lucas, lahat ay masyadong malinaw. Parang bawat galaw ay may kahulugan. Mula ng gabing iyon, may nagbago, hindi sa paligid, kundi sa lapit. Habang naglalakad siya sa hallway, may dumaan na estudyanteng hindi niya kilala. Bumangga ng bahagya, sabay bulong, "Mag-ingat ka." Tumigil si Lucas. Paglingon niya, wala na ang lalaki. Hindi aksidente, pumasok sa isip niya. Test yun. Sa kabilang dulo, nakita niya si Althea. Mas tahimik, mas alerto, hindi na siya naglalakad ng mag-isa. "Lucas," sabi niya, papalapit. "May naramdaman ka rin ba, na parang may mali?" Tumango si Lucas, bahagya. "Mas malapit na sila," sagot niya. "Pero huwag kang mag-alala, hindi ako natatakot," putol ni Althea. Mahina pero matatag. "Mas kinakabahan ako, kasi parang hindi na ito tungkol sakin." Napatingin si Lucas sa kanya. Masama yun, naisip niya. Kapag nagsisimula ng mag-isip si Althea ng ganito, mas delikado ang susunod. Sa labas ng campus, may sasakyang nakaparada. Nakatigil, parang walang laman. Sa loob, may isang babae na nakatingin sa larawan sa cellphone. Kuhang-kuha mula sa loob ng school. Isang litrato ni Lucas. Isang litrato ni Althea. Mas maingat na siya, wika ng babae. Pero hindi pa handa. Isang mensahe ang pumasok sa screen. "Inside access confirmed." Bahagyang ngumiti ang babae. "Good," sabi niya. "Hindi na natin kailangang kumatok." Sa loob ng classroom, umupo si Lucas sa likod. Tinignan niya ang paligid. Mga mukha, mga kilos, mga distansya, at doon niya naramdaman. Ang kaaway ay hindi na naghihintay sa labas. Kasama na nila. Tanghali, puno ang cafeteria. Ingay, tawanan, phrase na nagbabanggaan. Normal, pero si Lucas, hindi mapakali. May isang detalye na ayaw magtugma. Isang estudyante ang dumaan sa mesa nila. Nakasuot ng ID ng school. Pero baliktad ang suot. Baguhan, basa ng instinct ni Lucas. O nagpapanggap. "Lucas," bulong ni Althea. "Ikaw ba?" Hindi niya tinapos ang tanong. Pero alam ni Lucas ang ibig niyang sabihin. "Oo," sagot niya, mahina. "May mali." Biglang tumunog ang bell. Mas maaga kaysa inaasahan. Nagkatinginan ang mga estudyante. "Bakit ang aga?" tanong ng isa. Sa kabilang mesa, may gwardyang pumasok. Hindi yung nakasanayan nilang bantay. Mas matanda, mas tahimik. Diretso ang tingin. Hindi sa mga estudyante, kundi sa exit routes. Humigpit ang panga ni Lucas. "Recon," naisip niya, hindi pang disiplin. Tumayo si Nicole. "CR muna kami," sabi niya kay Althea. Tumango si Althea. Pagdaan nila sa hallway, biglang namatay ang isang ilaw. Sandali lang. Isang pitik. Pero sapat para magdilim ang paligid. May bumangga kay Althea. "Sorry," sabi ng boses. Mabilis, sanay. Pag-angat ni Althea ng tingin. Wala na ang tao. "Okay ka lang?" tanong ni Lucas agad. Tumango si Althea, pero may hawak sa pulso. Masakit. Sa loob ng classroom, umupo ulit sila. "Lucas," bulong ni Althea. "May parang tinanggal sa bag ko." Nanlamig ang sikmura ni Lucas. "Anong nawawala?" tanong niya. Dahan-daang binuksan ni Althea ang bag. Wala na ang maliit na notebook. Yung laging dala niya. Walang mahalaga sa loob. Walang sikreto. Pero sa likod ng notebook, may nakadikit na sticker. Itim na rosas. Nagtagpo ang tingin nina Lucas at Althea. Hindi aksidente. Hindi rin babala. Inventory check, pumasok sa isip ni Lucas. Tinitingnan kung hanggang saan ang access nila. Sa labas ng classroom, may isang taong huminto sandali. Pinagmasdan ang pinto.
Sabay tap sa earpiece. Confirm, bulong niya. Hindi pa nila alam. Isang sagot ang pumasok. Good. Panatilihin mong ganun. Tahimik ang pribadong opisina. Isang monitor lang ang bukas, nagpapakita ng CCTV feed ng campus. Hallways, exits, blind spots. Nakatayo si Don Ricardo Monteverde, nakapamaywang, hindi kumikibo. Balikan mo yung kanina, utos niya, hindi lumilingon. Isang tauhan ang nag-rewind ng footage. Tumigil ang video sa isang eksena. Isang ilaw na biglang namatay sa hallway. Zoom. Lumapit ang kuha. Walang tao sa frame. Pero may aninong dumaan sa gilid ng camera. Eksaktong sandali ng pagdilim. Hindi dapat mangyari yun. Hindi yan glitch, mabagal na sabi ni Don Ricardo. Planned interrupt ayon. Tumango ang tauhan. May isa pa po, dugtong nito. In-access ang maintenance panel sa wing na yon. Walang request, walang log. Dahan-daang ipinikit ni Don Ricardo ang mga mata. Inside access, may pumasok bang bagong staff? Tanong niya, may 2 contractual po nitong nakaraang linggo, sagot ng tauhan. Clean ang papel, masyadong clean. Bumukas ang mata ni Don Ricardo. Isang malamig na ngiti ang sumilay. Hindi dahil aliw, kundi dahil may nahanap na direksyon ang galit. Hindi sila pumasok para umatake, sabi niya. Pumasok sila para magbilang. Tumahimik ang silid. Althea, dugtong niya, halos pabulong. Siya ang tinitingnan. May isa pang folder ang inilapag sa mesa. Incident log minor contact. May nawalang gamit, sabi ng tauhan. Notebook. Walang value. Kinuha ni Don Ricardo ang folder. May halaga, sagot niya. Kung gusto mong sukatin ang galaw ng isang tao. Isinara niya ang folder. Palitan ang shift ng mga bantay, utos niya. Pero huwag lahat. Opo. Gusto kong malaman kung sino ang gagalaw kapag may puwang, paliwanag niya. Ang daga, lalabas kapag tahimik. Tumango ang tauhan. Lumapit si Don Ricardo sa bintana. Sa labas, tanaw ang school. Mukhang payapa, pero alam niyang may gumagalaw sa ilalim. Kunin niyo si Miguel, utos niya sa huli. At, huminto siya sandali. Sabihin niyo kay Lucas, dagdag niya, mababa ang boses. Nasimula ngayon, hindi na siya nag-iisa sa laban. Nanatiling nakatayo si Don Ricardo sa dilim. At sa isip niya, malinaw. Kapag may nakapasok na sa loob, hindi na sapat ang bantay. Kailangan na ng patibong. Hindi na ako mapakali, kahit puno ang classroom, kahit normal ang takbo ng oras. Parang may kulang, parang may bantay na hindi ko nakikita. Hinawakan ko ang bag ko. Wala na ang notebook. Hindi mahalaga yun. Pero bakit kinuha? Kung magnanakaw sila, bakit iyon? Kung kalaban sila, bakit hindi ako? Napatingin ako kay Lucas sa likod ng silid. Tahimik lang siya, pero ramdam kong alerto. Parang may binabasa sa bawat galaw ng tao. Parang may hinihintay. Ganito ba siya palagi? O ngayon ko lang napapansin? Naalala ko ang mga narinig ko sa labas ng opisina. Mga salitang hindi ko maintindihan noon. Utos, presyo, kaaway. Hindi yun salita ng isang estudyante. Lumapit sakin si Nicole at bumulong. Bestie, feeling mo ba may sumusunod sa atin? Nanlamig ang dibdib ko. Oo, sagot ko. Hindi na ako nagkunwari. Sa pagitan ng mga oras, napansin kong may mga bagay na mali. Bantay na hindi ko kilala. Ilaw na biglang namamatay. Mga taong nakatingin ng masyadong matagal. At si Papa, mas tahimik kaysa dati. Mas kontrolado. Parang may binabantayan din siyang hindi niya masabi sakin. Ano ba talaga ang nangyayari? Gusto kong tanungin si Lucas. Gusto kong pilitin ang katotohanan. Pero sa tuwing magtatagpo ang tingin namin, nakikita ko ang isang bagay na mas nakakatakot kaysa sagot. Takot na makasakit siya sakin kapag nagsalita siya. Huminga ako ng malalim, kung hindi ko pa kayang harapin ang buong katotohanan. Kaya ko bang mabuhay sa kalahati? Sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi ako takot dahil mahina ako. Takot ako dahil may mga taong handang ipaglaban ako. At hindi ko alam kung bakit.
At sa likod ng takot na iyon, may isang tanong na paulit-ulit bumabalik. Kapag nalaman ko na ang totoo, makakabalik pa ba ako sa dati? Gabi, tahimik ang campus, pero hindi na payapa. Nakatayo si Lucas sa labas ng gusali, kausap sa telepono. Mahina ang boses, maingat ang bawat salita. May pumasok na, sabi niya. Hindi ko pa alam kung sino, pero may tumulong sa kanila. Sa kabilang linya, isang sandaling katahimikan. Mag-ingat ka, sagot ng boses. Kapag nasa loob na sila, hindi na lakas ang labanan, kundi tiwala. Ibaba ni Lucas ang telepono. Paglingon niya, nandoon si Althea, nakatayo sa may ilaw ng poste. Tahimik, pero may hinahanap sa mga mata niya. Uuwi na ako, sabi niya, pilit ngumiti. Sabihin mo kay Nicole, mauunan ako. Tumango si Lucas. Mag-iingat ka, sagot niya. Naglakad si Althea palayo, hindi siya nilingan ni Lucas. Pero sinundan niya ng tingin hanggang mawala sa dilim. Sa loob ng school, isang janitor ang naglilinis ng hallway. Tahimik, normal, huminto siya saglit sa harap ng locker ni Althea. Mula sa bulsa, may inilabas siyang maliit na card. Itim, makinis. Ipinatong niya ito sa loob ng locker. Isang simbolo lang ang nakaukit. Isang itim na rosas. Isinara ang locker. Naglakad palayo ang janitor na parang walang nangyari. Sa isang lugar na hindi nakikita ng CCTV. Isang babae ang nakaupo sa dilim, hawak ang tablet. Lumabas sa screen ang larawan ng locker. Ngumiti siya, bahagya. Hindi pa nila alam, sabi niya. Pero ramdam na nila. Isang boses ang sumagot mula sa likod. Anong susunod? Dahan daw ang tumayo ang babae. Mas malapit, sagot niya. Mas tahimik. Sandaling katahimikan. Sa susunod, dugtong niya. Hindi na anino ang gagalaw. Sa labas ng campus, huminto si Lucas bigla. Hindi niya alam kung bakit. Isang pakiramdam lang. Parang may naiwang bukas. Sa malayo, umilo ang isang locker. Hindi niya nakita. Hindi pa. Kung nagustuhan ninyo ang episode 14, huwag kalimutang mag-like, share and subscribe sa channel natin, at pindutin ang notification bell para sa susunod pang mga episode, sa Lucas and Althea Stories, Anino sa Liwanag.